Magandang hapon dahil hapon po ngayon. Naririto po ako sa parokya ng La Purisima, Concepcion, Balanday na dati ko pong napaglingkuran noong taong 2009 hanggang 2014. Nung sinabi sa akin ni Bishop Lito Panoon na ako ang mapupunta rito, hindi naman ako nabigla. At ikinatuwa ko pa nga dahil hindi na bago sa akin ang Balanday dahil una, malapit sa aking bahay, Santo Niño, at marami rin akong kamag-anak dito. Nung ako'y hinatid dito gabi, so dala ko lahat ng gamit, kasama ko ang pamilya ko, at meron naman sumalubong sa akin yung ibang mga council, sinalubong ako dito at unti-unti na yung mga gamit na isaayos. Hindi naman ako naghanap ng kung ano-ano pa. Kung ano lang inadatang ko dito, okay lang sa akin yon. Na kung ano man yung meron, yun pinagkasya natin. Dahil alam ko naman at gagap ko naman yung palagayan ng Balanday. Siyempre, unang linggo na-meet ko yung council, yung parish council noon, and then follow yung sectors and other religious mga community, yung mga nangamusta, at yung ilan naman, mga kakilala ko na rin dito. At naging maayos po yung pagtanggap po sa akin dito. At nagbalak, nagpulong, kung ano yung mga naiwang programa nung dating pare, itinuloy naman natin. Inausap ko rin yung mga ibang sakristan na naririto. At natutuwa naman ako dahil continuous yung kanilang pagsaserve. Mula maliit hanggang sa malaki. And then, siyempre, kung ano man yung programa, ipinagpatuloy po natin yon at mayroon tayong mga idinagdag katulad ng mga yung pagpapalakas ng mga sektor at pagkakalap o paghahanap ng mga hindi gaanong nagsisimba, at least natugunan naman yun ng mga tatlong sektor. Malakas ang kabataan dito. Malakas din ang kalalakihan, ang kababaihan. At yung una na ginawa po natin dito ay yung Bible study. Marami namang umaten at maraming natuto, maraming natuwa dahil every Wednesday yon, 6 p.m. onwards. And then nagkaroon po tayo ng mga lectures, series of lectures at pagsasanay sa mga lectors. Nagampanan naman lahat yung mga bagay na iyon hanggang sa dumating nga yung hindi inaasahan na trahedya, yung Undoy. Nung una, medyo at is pa ako kasi hindi ako sanay na umulan ng malakas, hindi bumabaha sa Marikina. Halos maggagabi na, yung karsada sa Malaya, may tubig na. Pero hindi pa rin ako nagtataas ng gamit. Marami ako nasirang gamit, partikular dito sa mga gamit sa opisina, at talagang mga damit, at binuksa sa tulong ng mga kabataan, kasi ang kabataan talaga ang nanguna na mabuksan ang simbahan at patuloyin ang lahat ng mga evacuees mula doon sa baba. At marami. Ang prioritize lang namin yung mga matatanda at yung mga bata kasi sila yung kaawa-awa. Natatandaan ko pa nga, may nagpunta dito
lalaki, humiram sa akin ng lubid para sagapin yung kanyang 2 anak at yung kanyang asawa, hindi na bumalik. Naiwan yung gamit. Hindi ko alam at wala na akong balita kung ano nangyari. Ang nakatutuwa doon, tulong-tulong lahat ang mga parokyano na makapagbigay ng pagkain. Sina Jared pa nun eh. Sina anak ni Bishop Emil, kayo, Chris, kayo, na nagluto ng lugaw, diba? Nagharap ng makakain, naghagilap, nagpunta sa mga kapwa parishioners para humingi ng pagkain para maipakain dito sa mga evacuees. At maraming dagsa ang tulong noon. At ayun na nga umalis yung iba dahil kumpleto sa pagkain. Umaga, tanghali, at gabi. Oo, may merienda pa. Kaya yung iba, na sinasabi namin, kung kayo nasisikapan dito, lipat kayo sa evacuation center na provide ng barangay. Ayaw nila. Dahil masarap dito, sabi nila. Anyway, almost a week. Isang week yun na talagang hindi mo akalain na mangyayari dito sa Marikina yung Undoy. Ito isang panaginip na nakakatakot. Siyempre, mula doon, nagsimula ulit kami kung paano ba natin magagampanan yung ating mga tungkulin. Siyempre, gumana yung social concern upang maghagilap ng mga bagay at mga kinakailangan para sa mga tao dito. After that trahedya, nagsimula ulit ang Malanday, nagtanong-tanong, ang kura ninyo ay bumaba at kinamusta yung mga kalagayan ng mga parishioners natin. Hindi lang mga parishioners kasi tinulungan natin kundi lahat, wala tayong pinipili. With the help of the council, nagpunta rito sina Bishop Lito, sina Father, yung ibang mga pare, at sinamahan natin sila doon sa lugar na nasalanta ng Undoy. At may mga nagbigay ng tulong from the NCCP, at binigay naman natin sa lahat ng ating mga nangangailangan ng tulong. Ngayon, regarding naman sa after that, regarding dito sa programa at parokya ay every month may meeting ang sektor, may meeting ang council, may meeting ang mga ilang committee para pag-usapan kung ano yung magiging responsibility nila sa simbahan as a whole, kasama yung membership. So pinalakas po natin yung stewardship through the health of the council and at the same time ng stewardship committee, at nagampanan din naman yon. At na-check po natin yung mga kapatid natin na dating masisipag na nagsisimba, ngayon ay medyo nagkatrabaho yung iba nakapag-asawa, pero ganun pa man, hindi naman natin sila dinadalo pa rin natin sila. Sa kabuuan, yung may mga, siyempre, hindi mo mapiplease ang lahat. So, siyempre, nagkaroon tayo ng mga ibang mga ilang maliliit na problema, pero nagawa naman ng paraan iyon sa tulong ng konseho ng parokya. Difficulties, siyempre, meron din. Hindi mawawala iyon dahil may mga bagay o may mga pagkakataon, may mga nagtatampo dahil hindi mo sila napagbigyan. Yun lang, katulad ng sapatay, may mga papalibing. Kasi sabi ko naman sa kanila, hindi ko naman desisyon yun. Desisyon ng buong Marikina yun na regarding sa pagpapalibing. So, meron pa ngang one time na kinausap ako ni Ate Nida. Sabi niya, Father, pagbigyan mo na
dahil buhay mo ang nakataya. Kasi nga, galit sa akin kasi yung tinanggihan ko. Parang nagbanta. Sabi ko, I have no choice. Yun ang desisyon ko eh. Awa naman ng Diyos, wala naman nangyari. Huli, ay masasabi ko na yung pananatili ko bilang pura ng Balandayan, masasabi ko, from 1 to 10, 10 is the highest, masasabi kong 8 ang maigi-grade ko sa sarili ko, at the same time doon sa community, particularly doon sa mga council and the rest of the sectoral. So, ang masasabi ko lamang po ay sa ngayon nakikita ko umuunlad kayo at ipagpatuloy nyo lamang yun dahil ang pare ay come and go, iba-iba ang pare, iba-iba ang ugali, pero at the same time dapat panatilihin yung matatag ang inyong community, ang parishioners, na dapat lagi kayong nagkakaisa at nagkakasundo sa kapakinabangan ng buong simbahan. At bandang huli ay mula sa aking sa ating parokya dito sa La Purisima Concepcion din, sa Concepcion, ay pinapaabot ko po ang inyong masigasig at masayang pagdiriwang ng ika-40 taon ng inyong simbahan bilang parokya. Mabuhay po kayong lahat. Thank you and God bless.